Una po, papasalamat po sa Panginoon. Siyempre po yung kaligtasan talagang hindi nawawala. Yung talagang hindi nawawala ay salamat sa Panginoon dahil kung sa tao talaga nakasalalay ay talagang kawala-wala sapagkat hindi nga talaga karapat-dapat ay paglinggo ngay minsay wala. So nagpapasalamat sa Panginoon na talagang iba, yung kaligtasan talaga na ibinigay niya ang buhay niya para sa akin na hindi talaga karapat-dapat ni yung magka-interest sa kanya ay kumbaga ay pahirapan pa, kumbaga ay lagi pang parang ginigiyagis palagi ng Holy Spirit. Hindi siya yung normal na dapat ay nararamdaman. Pero salamat talaga sa Panginoon sa biyaya. At yun yung sa kalakasan po, kaming nga pong pamilya ay hindi nagkakasakit. Doon na hospital po, yung pagkaka-hospital ay yung parang kalikutan, ganon, yung hindi dahil sa sakit, kumbaga yung, ngayon po ay na-hospital si Gia ay dahil nauntog ay nagsuka, alam ba yun? Parang siguro mga August ata yun, ay nagsuka, syempre kinabahan ako, bilang ako lang mag-isa sa bahay, tapos si Joric ay nasa trabaho pa, pero, sabi ng doktor, hindi naman daw dahil sa nauntog kung bakit nagsuka. Kumbaga parang, parang dahil napainom ko ng tubig kasi umiiyak. So dapat pag nauntog, hindi daw pa iinumin ng tubig. Ganon. So yun lang. So biyaya yun ng Panginoon sa akin kasi kumbaga ay hindi dahil nagkakasakit kung bakit na ospital. Kumbaga kalikutan ng bata, talagang hindi mapigilan. At ako nagpapasalamat dahil malikot nga at kahit yung ganon, yung malikot, ibig sabihin ay hindi siya nagkakasakit. Yun po'y biyaya kasi sa panahon po ngayon, ang ma-hospital po ay talagang isang araw pa lamang po ay libo-libo na. So pa lang, parang daig pa yung nag-hotel ka na nag-relax ka kaysa yung na-hospital ka na maghapon, talagang stress ka. So biyaya po sa amin yun na talagang ang aming anak ay kung magkasakit man ay lagnat, sipon, ubo. Yung mga normal na sakit lang talaga ng bata. At ganun po sa aming mag-asawa, nagkakaedad, syempre may mga nararamdaman din ko ano-ano. So, no isang araw nga, sabi ko, ako'y nahihilo. Ako'y nahihilo. Yung pong naramdaman ko nung kay Gia, yung yung sabi ko ay, yung parang yung vertigo po, sabi ko, mahal talaga ako'y nahihilo. Hindi kabili-bili din ng PT. So, gano'n. Tapos, sabi, try ko na nga daw. Hindi ako parang hindi ko pa tinatry. Kasi alam ko naman nga, ganyan, hindi, ay ganyan. Hindi nahihilo lang talaga ako. Try ka na, parang siya ay excited na. Hindi yun, malaman. Tapos, nakaisip kasi hindi siya mapakali, nasa trabaho, hindi mapakali, ay sabi, ano result? Sabi ko, wala pa. Tapos, isip pang iprank. Sabi ko, mahal, buntis. Ay gana. So, parang biyaya din naman nga at negative. Yung biyaya, negative. Ayaw pa sundan si Gia. So, ang buntis ay buntis naman po ay yung baboy. Ay yung yan, salamat sa Panginoon at talagang iniingatan talaga kami ng Panginoon, kami sa Santo Tomas pa. Ang isa pong pinagpapasalamat, ayun nga pong pagbiyahe, yun po yung lagi pinagpapasalamat. Katulad po ngayon, si Jory po ay wala pa po yung tulog. Yun po ay nagtrabaho kagabi. Ang alas 6 ng gabi ang pumasok, alas 6 ng umaga lumabas. Tapos pagkalabas nagbihis, tapos ngayon nag-prepare. Tapos diretso na po kami dito. Kumbaga wala po siyang yung kahit idlip, yung kahit pikit lang muna ng mata, pahinga. Wala po. Drive po hanggang dito. Ay ang layo po ng aming travel, halos 2 hours din po. Kung lalo pagbabaybayin po, Lipa, Rosario, may traffic pa. Hindi mo maiwasan, may tatawid pang tao na hindi naman natin yung sa daan, yung parang may-ari ng daan, basta na lang tatawid. Kung yun po sa inaantok, hindi mo bigla makakabangga ka. Pero yun po, biyaya po talaga ng Panginoon na kami po dinadala niya ng maayos dito. Parang nasa 2 years na din kaming paganon-ganon na balik Santo Tomas dito. 2 years na din pong ganon. Pero napakabuti po ng Panginoon na ang nabangga lang po ni Joric ay drum. So may Rosario, may harang po pala dun sa tulay pa ata yun na may drum. Hindi kita kasi sobrang lakas po ng ulan.
kasama pa namin si Clara noon. Si Clara atang may balat. So, kasama pa namin si Clara nasa unahan. Biglang kumalabog ay yung pala akala ko sasakyan na. Okay, sabi ko, pambihira. Yung pala drum laang. Kasi pag sobrang lakas kasi ng ulan, parang halos zero visibility ka na. Hirap to po talagang mag-drive. Kaya talagang sabi ko, napakalaking biyaya po ng Panginoon na kami iniingatan niya. Pagpunta dito hanggang sa aming pag-uwi. Pag-uwi po, nakaka-uwi kami ay usually alas 9, alas 10 na po ng gabi. Kung kayo ay nakauwi na sa inyo ng mga alas 7, kami po nasa biyahe po noon. Minsan nga nadaan pa sa kanila, di mas lalong tatagal pa. Kasi hinahanap din si Gia doon sa kanila, sa Banaba, sa Batangas. So, yun po, talagang napakalaking biyaya po ng Panginoon na kami dinadala pa dito, bagamat meron nga simbahan na doon na pwedeng simbahan. Iba po kasi yung yung sabi mong, kinalakhan mo na kasi itong gawain. Tapos nakita mo na din yung kung paano lumago ang gawain. Parang katulong ka natin sa mga parte, ng memories ng simbahan. Kaya parang hindi ka makaalis dahil ito na pamilya mo na talaga to. Kaya sabi ko talaga kay Joric ay dito pa rin talaga tayo. Kumbaga ay mahirap pag yung hindi ka doon tumubo, yung parang doon nag-grow. Parang hindi mo kasi mararamdaman, matitreasure yung mga ministry na meron ka. So biyaya po ng Panginoon yun sa akin. At yan din po. Salamat ngayon din pong year na to, 1-year-old na din si Gia. Tapos ngayon din po ay pinagbubunga din ng Panginoon ang aming business kahit kaunti. Ang amin pong caretaker. Ay mama, salamat po sa biyaya ng Panginoon sa Babuyan. Yun nga po, nagkaroon po ng time na nagkandamatay. Pati po yung sa simbahan. Sabi ko, namatay din yun sa simbahan. Para sa simbahan. Okay, ilan yun? 13 ata yun. Tapos may natira daw 2. Sabi ko, yung sa simbahan namatay din ha. Parang simbahan namatay din. Yung 2 sa atin yun ha. Yung supposed to be para simbahan namatay. Okay, biyaya naman po sa Panginoon. At yun nga, kinakuha na nga pang anniversary yung isa. Isa inaibenta na, ay, di pala kakatayang daw sa 24, bili na kayo. Ay, yun po, sa biyaya po ng Panginoon, pinagpapala pa din naman po sa business, nadagdagan din po ngayong year, nagkaroon din po ng franchise na pizza. So yun po lahat ay biyaya ng Panginoon, ngayon din pong year, ako po ay nag-resign sa trabaho, na ang last ng boss ko, Jen, kapag bumalik ka na ulit sa work, pwede na ang anak mong iwanan, sana dito ka ulit bumalik. So yun po ay biyayan po ng Panginoon sa akin, ibig sabihin ay 10 years po ako sa work, na hindi po talaga ako pinabayaan ng Panginoon doon sa Laguna. At kita ko din po na ako'y kilala din sa work na baptist po, na talagang pag mga party na ganyan, ako po gumagawa ng program. At alam nila na pag ako gumawa ng program, walang mga kalokohan. Ikaw yung gumawa ng kalokohan pagkatapos ng program. So yun. Yun po, ibiyaya po ng Panginoon sa akin na hindi po pinapabayaan. At ganin po, sa mga ministry nga po, so biyaya po ng Panginoon na bagamat may baby, ay nakakagampan pa rin po ng mga ministry, biyaya po sa akin ng Panginoon na hindi pinababayaan. At yun nga po, sa pamilya, sa aming mag-asawa, salamat na, mahirap po pag malayo talaga sa mismong pamilya mo, yung kayo lang, walang maasahan. Pag umiyak ang bata, hindi mo alam kung ano gagawin, ano gagawin. Pero biyaya po ng Panginoon, natututo. Salamat po sa Panginoon sa kalakasan at salamat sa buhay po. Yun po. Salamat po.